Po. Meron ulit tayong bago. Meron Sige. Opo, dahil Meron dyan, po sir, Si Joseph magpapakilala po. kaming lahat. Aha. Isaiah de los Santos, Nasaan si Isaiah Our de los classmate Santos? from grade 5. our classmate from grade 5. Kasama natin siya ngayon. Apo, kasama po natin siya. Mm, so welcome sa class natin, Araling Panlipunan 7, Kasaysayan ng Kabias ng Asya. So para dun sa bago, ang ating subject o ang ating ah, pag-aaralan ay nakatuon sa Asia. No? So pag-aaralan natin yung pinagmulan ng kabias ng Asyano. Okay, so let's start our class. Konting review lang tayo sa discussion natin nung nakaraan. Napag-usapan natin, nasa araling dalawa na tayo, yamang tao sa Asya. No? So, ano na tayo ngayon, nakatuon na ngayon tayo sa mga tao, sa mga nakatira sa Asya. Okay? So, ang yamang tao ay tumutukoy sa bilang o pangkat ng mga tao na may kakayahang maghanap buhay upang mapaunlad ang sarili at ang lugar na kinabibilangan. Ang yamang tao ay gumagamit ng talino, kakayahan, kasanayan, abilidad at lakas sa paglikha ng produkto at serbisyo. Sa mga tao sa Asya, nakasalalay ang maayos na paggamit ng likas na yaman upang makamit ang tunay na kaunlaran. O katulad ng napag-usapan natin nung nakaraang linggo, na, nung Monday pala, no? So sa atin nakasalalay kung paano uunlad ang ating lipunan. No? Kaya nga ipinagkakatiwala sa atin yung mga yamang mineral, yamang tubig, yamang lupa. So kung yun ay dudumihan natin, pababayaan natin. So tayo rin yung magkakaroon ng tayo rin yung aani no ng ating mga pagkakamali. Pero kung yun ay ah, pagtutulong-tulungan natin na maging masagana, maging maayos, magtatanim tayo, hindi tayo magtatapon ng basura, no? Tayo rin yung aani sa mga magagandang bagay na ibibigay sa atin ng ating daigdig. Okay? So, sa pag-aaral ng yamang tao sa Asya, hindi lamang ang kakayahan ng tao ang ating pag-aaralan, pag-aaralan din natin ang populasyon. At pag sinabing populasyon, ito ay tawag sa bilang ng kabuuang dami ng tao na naninirahan sa isang partikular na lugar sa isang takdang panahon. So, ibig sabihin, class, hindi lamang yung bilang ng tao sa isang lugar ang sakop ng populasyon. Kasama din dyan yung kung kailan sila nabilang. No? Nasabi ko yata ito na ngayong taon mayroong census. So ang ibig sabihin ng census, yung government natin bibilangin yung mga tao sa buong Pilipinas, no? So pupuntahan tayo ng mga taga-gobyerno at bibilangin yung mga nakatira sa bahay, matanda, bata, babae, lalaki. So yun yun. So napakahalaga ng pag-aaral ng populasyon. Ang tawag dito ay demografiya. Demografiya o sa Ingles ay demography. So sa pamamagitan ng pag-aaral ng populasyon, marami tayong matututunan. No? Halimbawa, kapag inaral natin na ah, bakit ngayong pandemic, bakit marami ngayong walang trabaho. So, ang populasyon, ang demografiya class ay malaking may tutulong para makita gaano karami ngayon yung walang trabaho upang sa ganun ang ating pamahalaan ay makapagbigay o makapag-provide ng trabaho sa mga nawalan ng trabaho. Kung walang hawak na statistics o kung walang hawak na bilang ang gobyerno, mahirap sabihin na marami ng mga Pilipino ang naghihirap, no? Mahirap sabihin na ngayong pandemic marami yung mahihirap ngayon, marami nang nagugutom, no? Kailangan class ng statistics, kailangan ng bilang at ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng pag-aaral ng bilang ng populasyon sa pamamagitan ng demografiya. Okay? So napag-usapan din natin nung Lunes na may dulot
yung pagkakaroon ng matandang populasyon. Ibig sabihin, puro matatanda na lang, wala na mga bata. Ito yung mga napag-usapan natin. Nagkakaroon ng mabuting kalagayan sa bansa kapag ka matatanda na ang mga nasa populasyon kasi mahuhusay na sila, yung karanasan nila ay pwede nilang ibahagi, no? Marami na silang natutunan sa buhay. Ang problema nito, magkakaroon ng mataas na gastusin sa pangangailangang medikal at benepisyo. So kung meron kayong senior citizen sa inyong bahay, no, hindi na siya nakakapagtrabaho tapos may dagdag pa siyang gastusin, no? Usually ganun ang mga senior citizen. Meron nga silang natatanggap na mga pension pero hindi lahat ng senior citizen ay sapat yung kanilang natatanggap na pension, no? Kaya minsan yung mga lolo at lola natin nagtitiis na lang sila kung ano yung merong sa bahay na pagkain, hindi na sila nanghihingi ng kung ano paman kasi para sa kanila yung pension nila ay sapat na yun para sa kanila. Pero pag sinuma natin, pagka tiningnan natin sa mas malaking larawan, mas mataas ang gastusin, no, sa pangangailangang medikal at benepisyo. No? Halimbawa diyan, class, no, yung mga senior citizen, meron nga silang 20% discount sa mga pagkain, gamot. Pero sino ang pumapasan ng 20% discount na yon, no? Yun ay naibabawas na dapat sana pera na mapupunta sa gobyerno. So, ibig sabihin, yung kita ng gobyerno hindi nadadagdagan kapag marami ang matatanda sa ating populasyon. Bagkus, bukod doon, nagpo-provide pa o nagbibigay pa ang gobyerno ng mga serbisyo para sa mga matatanda. So kaya minsan may makikita kayong pa-zumba sa barangay. Yan, no? Pag mga senior citizen, sila yung unang-unang binibigyan ng gamot, binibigyan ng ayuda, ng pagkain. So yun. So mas gumagastos ang pamahalaan para sa mga benepisyo at mga medikal na pangangailangan. While kung puro bata naman ang populasyon, dadami ang lakas paggawa sa mga darating na panahon. So ibig sabihin, ang isang bansa na maraming mga bata at malalakas na manggagawa ay pwedeng umangat ang industrialisasyon, no? Kasi maraming malalakas ang pwedeng magtrabaho. Kaya lamang mayroong hamon sa pamahalaan na tugunan ang pangangailangan ng kabataan, no? Lalong-lalo na, class, maraming mga bata, no, mga kabataan ngayon ang parang wala na sa ano, kumbaga ah, yung kanilang mga ugali ay hindi na katulad ng dati, no? Sana kayo grade 7 mabait pa rin kayo, no? So kaya nga isa sa mga proyekto, class ng DepEd ngayon ay talagang ibinabalik yung GMRC kasi marami ng mga kabataan ngayon yung hindi na ano, wala ng respeto, minsan lumalaban na sila sa magulang nila. So malaking hamon 'yun. In fact, yung mga nagiging kaso ngayon, class, yung mga pagnanakaw, yung mga pang-i-snatch ng cellphone, yan, karamihan yan, mga kabataan ng nahuhuli dyan. So, yun yung isa sa mga problema. So, kapag puro kabataan naman ang nasa bilang ng populasyon, nagkakaproblema din ang pamahalaan. Okay? Sa pag-aaral ng populasyon, class, ay tinitignan din yung kung papaano namumuhay ang mga tao at kung papaano nila pinipili kung saan sila titira. No? Ang tawag dito ay distribution ng tao o population density. Sa pamamagitan ng pag-aaral kung saan tumitira ang mga tao, nalalaman kung saan dapat bigyan ng pansin ng pamahalaan ang mga serbisyong kanyang ibinibigay. No? Halimbawa, kapag kapag ang lugar ay malapit sa dagat, dapat ang binibigay ng pamahalaan na tulong para sa mga malapit sa dagat ay kakayahan para
makapangisda, kakayahan para makapagbenta ng mga isda na produkto nila dahil malapit nga sila sa dagat. Kapag malapit naman sa bundok, dapat ang ibinibigay na tulong ng gobyerno ay mga tulong para sa pagtatanim, no? So, meron tayong mga salik sa pagpili ng paninirahan. Siguro, pwede niyong tanungin ng mga parents ninyo, pa, ma, bakit dito tayo nakatira, no? So, meron tayong mga salik o mga paraan kung paano pinipili ng tao yung kanilang titirhan, no? Una dito, pangkabuhayan. So, pag sinabing pangkabuhayan, class, malapit pa to sa trabaho. May kita ba ako? Pag dito ba tayo tumira, meron tayong magagawa o meron ba tayong trabaho na ma-applyan? Oh, so yun, isa yun sa mga tinitignan na salik. Noong unang panahon, ang tinitignan naman ay malapit ba ito sa ilog, no? Kasi kadalasan, kapag malapit sa ilog, ibig sabihin, meron ka na agad na source ng pagkain, source ng tubig. So, hindi ka na mahihirapan. Pangalawang tinitignan ng mga tao kung saan sila titira ay klima. Yan. So, may mga taong hindi kaya ang mga lugar na mayelo o laging umuulan ng yelo. No? May mga tao naman na hindi kaya ang sobrang init. No? Kaya namimili sila ng kanilang titirhan. Pangatlo ay topografiya. Topografiya ay kung ano ang kalagayang pisikal ng lupa, no, sa isang lugar. So, kung ang isang lugar ay may bundok at madalas ang soil erosion, yung madalas yung bumabagsak na yung lupa mula sa bundok, siyempre hindi yung titirhan ng mga tao, iiwas sila doon. Madalas ang mga tao mas tumitira sa kapatagan. Pero may mga tao din na nag-iingat sa kapatagan, lalo na yung mga low-lying areas na pwedeng bahain, no? So, kapag bumibili ba ng bahay, ang inyong mga magulang, iniisip ba nila yon na dito kaya, babaha kaya dito? So, isa yan sa mga tinitignan. Pang-apat ay sitwasyong panlipunan, tinitingnan ng paligid. No? Ano ba ang meron sa paligid? Dito ba sa subdivision na to, meron bang school? Marami ba ditong magiging kaibigan ng anak ko? Meron ba ditong simbahan? Yan, sitwasyong panlipunan yan. At panglima, sitwasyong politikal. No, isa sa mga tinitingnan diyan, class, ay delikado ba sa lugar na to? No? Halimbawa, kakaunti ang populasyon, class, sa Mindanao kung ikukumpara sa Luzon. Kasi sa Mindanao, madalas mayroong engkwentro ang mga makakaliwang grupo o mga terorista. So may mga tao na ayaw doon, no? Kaya yun yung isa sa mga salik na tinitignan nila, no? Ayaw nilang sila ay madamay, no, sa barilan, sa patayan. Okay, sa pag-aaral ng populasyon, class, inaasahan na ang isang tao ay mayroong ganito lamang na buhay. No? Ang tawag dito sa pagtatansya ng haba ng buhay ay life expectancy. So may mga nakakaapekto sa life expectancy ng isang tao. Ito yung taggutom, no? Kapag sa isang lugar ay kakaunti ang makakain, kakaunti ang mapagkukuhanan ng pagkain, maaaring mangyari ang taggutom. Pangalawa ay digmaan. Yan, katulad nga ng nabanggit ko kanina, kung palaging mayroong nagbabarilan, siyempre, may mga tao na hindi makakapaghanda, no, ng kanilang makakain, walang mapagkukuhanan ng pagkain sa takot na maaaring madamay sa mga digmaan. Pangatlo, karamdaman. Ayan, relate tayo ngayon dyan, class. No? Itong pandemic na to ay maaari nating maging halimbawa ng nagiging dahilan ba't umiigsi ang buhay ng tao dahil sa karamdaman. So, sa pag-aaral ngayon, class, madami yung takot na lumabas o takot na magkaroon ng COVID-19 kasi napakagastos, no? Pag ikaw ay na ospital. So, maaaring mabilis mahawa ang mga tao dahil sa karamdaman na ito.
Pang-apat o panghuli ay yung malnutrition. Kadalasan ito, class, ay nangyayari sa mga bansang hindi nakapagpo-provide, hindi nakapagbibigay ng maayos na pagkain ang pamahalaan, maayos na trabaho ang pamahalaan para sa mga tao. Kaya ang kinakain ng mga tao ay hindi sapat yung nutrisyon, no? Halimbawa, ayon sa pag-aaral, mas healthy ang mabuhay dito sa Pilipinas, mas healthy ang mabuhay sa probinsya kaysa sa city, no? Kaysa sa mga syudad, no? Kasi sa syudad wala masyadong hindi available ang mga prutas, ang gulay, kung meron man, sobrang mahal. Hindi katulad sa mga probinsya, pwede kang manghingi sa kapitbahay, no? So, ang ulam lagi ay ginisang gulay, no? Kasi sa gulay humahaba ang buhay, no? At makulay ang buhay dahil sa gulay. So, yun yun. So, sa ibang lugar, class, lalong-lalo na sa mga syudad, no, mahirap magkaroon ng maayos na pagkain, no. Kaya nga yung iba, yung mga ibang nag-aaral class sa Manila, nagtsatsaga sa noodles, no, yung mga nag-aaral sa mga universities, mga nagdo-dorm, nagtsatsaga sila sa noodles, sa bentelog, no? So, pinagtsatsaga nila, hindi katulad sa mga probinsya, siguradong available ang gulay, mayroong isda, ayan, kung malapit pa sa dagat. Okay? So, sa pag-aaral din, class, ng populasyon, tinitignan din natin yung uri ng hanap buhay. Sa Asia, pinakamataas ang agrikultura, no? Sa Timog Asya, 75% ng mga mamamayan ay nakatuon sa pagsasaka, no? Kasi marami tayong kapatagan at isa tayo sa mga mahuhusay magtanim ng palay. Yan. So, alam nyo ba, class, na kung tutuusin natin, ang Pilipinas ang nagturo ng pagtatanim ng palay sa mga kapitbahay nating bansa, no? So, yan yung nakakalungkot, no? 1970s, yan, tayo yung leading, no? Kumbaga mahusay sa pagtatanim ng iba't ibang variety ng bigas o ng palay. Pero pagdaan ng panahon, dahil sa kahirapan, dahil sa korupsyon na nararanasan, ay yun, hindi na tayo yung pinakamagaling, no? In fact, tayo na ngayon yung nag-aangkat ng bigas sa ibang bansa. So yun, nakakalungkot yun. Okay? So sa Timog Silangang Asya, 50% ang sakahan ng palay. Timog Silangan is Southeast Asia. So kasama tayo doon. Okay? So ngayon, punta naman tayo sa iba't ibang lahi. Yan. So bago ako magpatuloy, sige, tanungin ko nga kayo, so, sa chat box na lang, sa tingin nyo, anong lahi kayo? Saan kaya kayong lahi nagmula? Sige nga. So, sulat sa chat box. Ako, pastor, sabi ng mami ko, half Chinese kami, half British. Wow. Sige nga. Sa inyo, tingnan natin, class. No, baka kasi may naikukuwento sa inyo ang parents ninyo, no? Nasasabi na yung lolo mo, ano yun, Espanyol yun. No? So, kasi karamihan actually mga mga nasa Visayas, karamihan sa kanila may lahing Espanyol. Yan. Sige, tingnan natin ha. So, basahin natin isa-isa. Sharing lang muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating discussion. Okay. Walang magsasabi diyan ng ng half German, half Shepherd ha. Ano ka, German? Aso ka ba? German Shepherd. Okay, setting na natin. Si Dwayne Dabasol. May ano ba? May lahing Espanyol si Dwayne? Si Malik Ibatan talaga lang ha. Itong half monkey.
Si Ayoshi, half Filipino, half tao. Ah, kalahating tao ka lang pala. So yung kalahati mo ano, kaya ka pala maingay ah. Okay, si Rihanna Joyce, half Chinese po ako. Totoo ba yan, Rihanna? Si Hannah, Filipino-American. Wow, buti na lang, hindi siya nag ingles. Si Midas, Kingston, Chinese, half daw po ako. Parang kitang-kita naman namin eh. Buti, buti na lang ano ka, no? Half Chinese, no? Cute ka pa din, no? Si Jeremy, pure Filipino. Si Carion. Ayan, mga ano yan, talaga pag tiningnan mo yung mga itsura nitong mga to, si Kyle, si Jeremy, ano sila, kayumangging kaligatan. Yan, no? Hindi sila maitim, pero brown, no? Brown yung kanilang kulay. Si Marian Aliling, pure Filipino po. Sabi ni Jeanine Hanolo, Filipino na konting Spanish. Yan. Meron talagang mga ganon class. No, kasi 300 plus years tayong ano sinakop ng mga Espanyol. So, sa pagsakop nila sa atin, siguradong malalahian, no? Maraming mga Espanyol yung nanirahan dito. So, siguradong may magkakaroon, no? Bukod pa dun sa ibang mga lahi na nagpunta rito, mga Americans, mga Japanese, yan. Si Edward Regalado, Sir, Pilipino lang ata ako ng lahi. Si Kalea, hindi ko po alam. Yan. Kalea, kung talagang De La Cruz ka, Filipino ka talaga. Yan. No, kasi mga De La Cruz talaga ano yan eh. Ah, karamihan talaga niyan. Pero ang alam ko sa mga De La Cruz may lahing Espanyol yan eh. Kaya De La Cruz. Maganda matanong mo kung saan galing yung mga De La Cruz ninyo. Ayan, Kalea. So, kami ang mga De La Cruz namin galing kami ng Bukawi. Bukawi, Bulacan. No? Okay, si Apollo, German Shepherd. Sabi ko na may magsasalitang German Shepherd eh. Si Malik, Ibatan, Australian. Pure Shih Tzu. Mga aso na to eh. Bicolano. No? Ay, marunong ka bang mag-Bicol, Apollo? Aliana, pure. Pure ano? Amo sir niya nga tanto. Okay. Si Judith, hindi niya alam. Okay. Okay lang po yun. Okay lang na hindi niyo alam. Si Ayoshi, dinagdagan pa talaga. Okay na nga yung half tao eh. May sapak nga. Si Carmelo, half Chinese daw po, pero hindi ko alam kung kaninong side. No, oo nga, si Carmelo, meron nga, parang meron, no? Medyo singkit yung mata niya eh. Si Alicia, Joy Balandra, lola daw po ng lola ko, Chinese. Yan. Posible rin yung class kasi marami din talagang nag-migrate ng mga Chinese dito. No? Tsaka marami tayong mga kasama na talagang Chinese ang apelido. Yung Ong, yan, yung Si, yan. Marami tayo dyan. Siguro yung iba gusto maging half Filipino, half Opa, no? Half Korean. Mga ano natin dyan, mga K-popers. Sabi ni Priscilla, mom's side Chinese Filipino, dad's side Filipino. Yan. Si Litany Bax, born in Athens, grew up in Philippines. IDK. Oo nga no, IDK. Okay. Half half Chris, half Bimbi. Ayun ako. Okay. Pure Filipino, half Bicolano. Half white, half brown. So, ano ka na? Cookies and cream. Ano daw yung Ibatan, no? Ibatan ay ano, usually mga nasa Batanes yan eh, nasa norte yan. Ethnic group yan dito. So, kung Ibatan si Malik, yan, pure talaga yan, Pilipino, no? Mga nasa, ano yan, mga lumang tao sa norte, no? Half Filipino, half Pinoy.
Si Ayoshi, ako Sir Maitem. Oo na, Ayoshi. Okay, may half Korean talaga lang ha. Si Juni, Japanese. Bicol. Okay. Sir, Spanish ba yung Valenzuela? Oh, Spanish ano yun? Spanish origin. No? Pure student. Okay. Oh, Apollo, I was born in Philippines, but I grow up in Pilipinas. Ikaw talaga, nagpapapansin ka kay Litany, ha? Ha? Yung reference mo kay Litany, eh. Okay, let's Hindi move po, sir. on. Uy, para kasi Ayoshi. Okay, let's move on. So, meron tayong sa Asia class, merong tatlong lahi, no, na pinagmulan ng mga tao sa buong Asia. So, ang unang-una nating i-discuss, no, baka meron kayong may mga ganito kayong lahi. So, ang unang lahi ay lahing Caucasoid, no, o sa ibang termino ay Caucasian, no, Caucasian. So sila ang tinaguriang katutubo sa Europe, West Asia at hilagang bahagi ng Amerika. So matangkad, matangkad yan ha, matangkad, maputla yung kulay, maputla ibig sabihin medyo maputi, matangos ang ilong, manipis ang labi, tulad ng mga taong makikita sa Europe. Yan. So tingnan nyo. So sa Asia class, tatlo lang, no, yung pinagmulang mga lahi natin dito sa Asia. So tingnan nyo kung anong lahi kayo. Ganito ba kayo? Ito ang mga lahing Caucasoid o Caucasoid. Yan. Nakikita nyo yung picture. So, makikita nyo dyan na matatangos ang ilong. Yung iba dyan talagang maputi. Yung mukhang Indian, mukhang European. Yan. So sino ang mukhang European sa inyo? Pag panguwang ilong, wala, Pilipino talaga yan. Okay? So, yan yung una. Ang tawag dyan, class, ay lahing Caucasoid. Okay? Ang susunod na lahi na pinagmula ng mga tao dito sa Asia ay ang lahing Dilaw o yung tinatawag na lahing Mongoloid. Yan. So pag sinabing Mongoloid class, alam ko yung iba sa inyo ginagamit na pantokso yan. So hindi, lahi yan class, yung lahing Mongoloid. So sila ay manilaw-nilaw ang kulay ng balat. No, pag sinabing manilaw-nilaw, eh hindi naman may hepa, no? Pag sinabing manilaw-nilaw, medyo bright yung skin nila, hindi brown pero mas bright sa brown, okay? Katamtaman ng taas, hindi sila matangkad, no? Manipis ang labi, maliit ang ilong, at marami sa kanila matuwid ang buhok o straight ang hair. Okay? So yan ang mga lahing dilaw. So sino-sino yung mga lahing dilaw? By the way, class, yung picture kanina ng mga lahing Caucasoid, usually makikita natin sila sa Asia, sa Western Asia, no? Makikita natin sila sa West Asia, sila yung mga nakatira sa India, Pakistan. Yan. So, yan po sila. Ang mga lahing Mongoloid naman class ay, hulaan nyo kung ano? Ayan. So, most of them are Chinese, Japanese, Korean, yan, Javanese, yan. So, yung mga idol ninyong K-pop, mga lahing Mongoloid sila, no? So, lahing Mongoloid sila, mga K-pop. So, mga Chinese. So, pagka ganyan, class, yung itsura ng inyong mukha na mukhang Chinese, na mukhang Japanese, na mukhang Korean. Yan, galing kayo sa lahing Mongoloid. Yan. Yan, yung ginagawa ni Apollo. Okay? So, ulitin ko ha. Alam kong ginagamit yung pantokso yung Mongoloid, pero hindi. Lahi po yun, ha? Okay. So, usually class, yan, ganito ang, ito yung medyo
present picture ng mga lahing Mongoloid. Yan. Medyo maliliit lang sila, no? Tapos yung mga buhok nila talagang straight. Yan. Ang susunod naman natin na lahi na pinagmulan ng mga tao dito sa Asia ay yung tinatawag na lahing Negroid. Yan. So, ang mga lahing Negroid ay karaniwang matatagpuan sa Africa, maitim, kulot ang buhok, malapad ang ilong, makapal ang labi, at pawang maliliit kumpara sa mga taong Caucasoid. So, yun. So, kung sa tingin ninyo parang malapit kayo sa Negroid, yan. Maaring yun ang pinagmulan nyo. Pero siyempre, ang Pilipino, yung typical class na Pilipino, kahit si Dr. Jose Rizal, no, para siyang pinaghalong lahing Negroid tsaka lahing Caucasoid, no? Kasi maliit lang, payat lang, tapos medyo maitim. Hindi naman siya black talaga, pero yung brown niya kasi medyo maitim. No? So, tapos yung ibang mga Pilipino class, yung mga ninuno natin, maitim at kulot ang buhok, no? Malapad ang ilong. Yung ilong niya naka-spread, naka-spread sa mukha. So, yan. Parang ganito, yan. Yan, so parang ganyan. So para na siyang mga 'di ba dito sa Pilipinas may mga tayo, may mga Aita. Yan. So most of the Filipinos merong ganyang lahi. Pero siyempre, ito ay ayon sa pag-aaral, dito nagsimula yung mga lahi dito sa Asia. Pero dahil sa pag-ikot ng panahon, paghahalo-halo ng mga tao, no, katulad ng napag-usapan natin kanina, so nagkaroon na ng mix, no? Nagkaroon na ng mga mix races, no? Nag-iba-iba na yung mga itsura, naghalo-halo na yung kulay, no? So, halimbawa katulad ngayon dito sa Pilipinas, ah, hindi na tanggap na class yung pagkakaroon ng asawang foreigner, no? Dati kasi parang yan hindi tanggap ng lipunan, pero ngayon pag may asawa kang foreigner, yan. Sa tanggap na yan. Kaya maraming mga Filipino ngayon, makikita ninyo iba na itsura, no? Iba na itsura nila. May mga Filipino ngayon na mukha ng Amerikana, no? Mukha ng Japanese, no? Mukhang Korean. So nagkahalo-halo na. So ito medyo mas malinaw na picture. So yan ang mga lahing Negroid. Yan. So most of them are parang katulad ng mga African American or mga taga-Africa. So yan. Yan ang lahing Negroid. Okay? So ano-ano mga dapat nating tandaan sa ating pinag-usapan? Ulitin ko lang meron tayong ang mga tao sa Asia ay nagsimula sa tatlong lahi, no? Yung mga taong makikita natin sa Asia ay nagsimula sa tatlong lahi, lahing Mongoloid, o lahing Dilaw, lahing Negroid, no? Pwede rin nating sabihin na lahing itim at lahing Caucasoid, no? O mga lahing mapuputi. Okay? So, mga dapat nating tandaan, ang Asia ay binubuo ng iba't ibang lahi sa mundo. No, ito nga yung lahing Caucasoid, lahing Dilaw o Mongoloid at lahing Negroid. Bunga ng pandarayuhan ang iba't ibang katangian at pisikal na kaanyuan ng mga Asyano sa kasalukuyan. Kaya pag tiningnan natin class sa kasalukuyan, talagang iba-iba na. Wala na yung traces nung ganun, no? So, kahit dito sa Pilipinas, no, kaya ko kayo tinatanong kanina, sa tingin ninyo, anong lahi kayo galing, no? Sa tingin ninyo, anong lahi yung pinagmulan ng inyong pamilya? Okay? So, nakikita natin dito class na naghalo-halo na kasi, kaya iba-iba na yung itsura ngayon ng mga Asyano. Pero pag tiningnan nyo class, pag napunta kayo ng Korea, makikita nyo halos pare-parehas din talaga sila. Pag nagpunta kayo ng China, makikita nyo halos pare-parehas na sila. Okay?
Sabi ni Ayoshi, "Sir, baka po ampon," ano, Ayoshi? Baka po ampon ako. Grabe ka naman. Kasi ako lang po ang maitim sa pamilya namin. Tanungin mo si mami mo kung saan siya naglihi, no? Posible din kasi yun. Pinaglihi ka sa tutong ng sinaing. Joke lang. Okay. Ang Asya ay binubuo class ng iba't ibang pangkat ng etno-linguistiko na may malaking bahagi sa pag-unlad ng kabihas ng Asyano. Pag sinabing ethno-linguistic class, iba-ibang mga languages. Yung mga languages natin ngayon, pagka naglakbay tayo sa Asia, no, talagang iba-iba. Kahit dito sa Pilipinas, class, di ba? Iba yung mga salita ng mga taga Mindanao, iba yung salita ng mga taga Visayas, no? Kahit dito sa Cavite kapag ano, nagpunta kayo sa palengke, 'di ba? No, kung sino man dito nagpupunta sa palengke, may mga maririnig kayong ibang wika, hindi lahat Tagalog, no? So, 'yun, dahil nga iba-ibang pangkat ng etno-linguistiko o ethnic languages, okay? Ang Asya ay itinuturing na isa sa mga kontinenteng may pinakamalaking populasyon sa mundo. Yan, 'di ba? Napag-usapan na natin 'yan. Sa Asya matatagpuan yung pinakamaraming tao, dalawang halos two-thirds ng populasyon ng mundo ay mula sa Asya. So imagine niyo, kahit yung mga nakatira sa ibang bansa, no? Meron ding mga Asian doon, no? Like for example sa US, meron sila dong mga ano tawag dito, Chinese community, no? Meron silang mga Chinese community doon. Sa ibang parte ng Amerika, meron mga Filipino community. No? Dito sa Pilipinas, meron din tayo ditong Chinese community. So, kumbaga, masyadong mahilig, no, sa paglalakbay ang mga Asyano, nakakarating siya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Okay? Ang laki ng populasyon ng Asya ay hindi lamang sa dami ng tao maaaring ilarawan, kundi maaari din itong ipakita sa aspeto ng bilis ng paglaki ng populasyon. So ibig sabihin, napansin sa pag-aaral na malaki na yung populasyon ng Asya, bukod doon, mabilis siyang lumaki. So sa loob ng ilang panahon, napakabilis dumami ng mga Asians, ng mga Asyano, kung ikukumpara sa ibang kontinente sa mundo. Okay? So ang tawag doon, class, ay biglang paglaki, bilis ng paglaki ng populasyon. So pinag-aaralan yan, class, sa demografiya. No? Tinitignan natin yan sa demografiya, ano yung trend, gaano siya kabilis lumaki, no? Sa buong mundo, class, yung birth rate na tinatawag, no, halos sa loob ng ilang segundo may bagong batang ipinapanganak, no? So sa Asia, titingnan din natin yun, gaano kabilis lumaki yung populasyon. Pangalawa, ang laki ng populasyon ng Asya ay hindi lamang sa dami ng tao maaaring ilarawan, kundi maaari ding ipakita ito sa aspeto ng bahagdan ng marunong bumasa at sumulat. So, sa pag-aaral ng demografiya, class, Sir? tinitignan din kung sino yung mga marurunong magsulat at magbasa. Yung literacy, tinitignan yan. No? Kaya dito sa Pilipinas, para makita, class, kung ang bansa ay umuunlad, umaangat ba yung ekonomiya niya, kailangan makita kung marunong bang magsulat ang mga tao dyan. Baka naman marami sila pero marami sa kanila hindi marunong magsulat at hindi marunong magbasa. So, yun. Pinapakita din sa pag-aaral ng populasyon na dapat mapansin din yung kung ilan yung marunong magsulat, ilan yung marunong magbasa. Okay? Ang Sir? laki. Yes, may Sir, question? po ako, sir. Sige, sige. Okay? Bukod po sa mga marunong magbasa, marunong magsulat, tinitignan din ng demografiya
yung dami ng lakas ng paggawa. Ang ibig sabihin ng dami ng lakas ng paggawa, ito yung marami ba yung nagtatrabaho? Marami ba yung kumikita, yung manpower sa isang bansa? Marami ba yung mapapakinabangan na tao? Kasi baka mamaya maraming ang populasyon pero karamihan sa kanila wala namang trabaho. Oh, kumbaga, sabi nga ng mga matatanda palamunin, no? Kumbaga, walang trabaho, nasa bahay lang, hindi nakakatulong. So, isa 'yan sa mga pinag-aaralan sa demografiya. Kasi kailangan makita 'yan, no? Sa pamamagitan niyan, mapapatunayan natin kung ang isang bansa ay talagang tumataas yung kanyang ekonomiya kung talagang lumalago yung kanyang kaperahan, yung isang bansa. Okay? So, yan po ang ating lesson class para sa populasyon at demografiya. Meron po ba kayong tanong? Sige, baka may tanong kayo. Isulat nyo lang, i-type nyo lang sa chat box. No? Tingnan natin. Question muna kasi Wala po. Ay, alam ko Ayosi, hindi ka mahilig magtanong eh. oo nga sir eh. Kasi syempre naiintindi ko. Talaga, ang galing naman. Sige, tingnan natin yung iba kasi baka meron silang gustong itanong. Hindi ko man yan masagot ngayon, at least malaman ko baka meron kayong question tungkol sa ating pag-aaral ngayong hapon, populasyon at demografiya. Okay? May right. Hanep ang tanong mo Sige. Okay, so paalala, class, no? Sa Monday, magkakaroon tayo ng quiz. Okay? So, balikan ninyo yung ating pinag-aralan, heograpiya, yung yamang lupa, yamang tubig, at yamang mineral. Tapos, itong populasyon at demografiya. So, kasama yan class sa ating quiz para sa susunod na Lunes, no, sa ating pagkikita-kita. Tama ba? Lunes ang ating klase. Okay? Opo. Okay, wala na? Sige. Diyan na tapos Lalagay niya po ating ito sa cerebro. klase. Paki-check ninyo class sa cerebro. Maglalagay ako doon ng gawain sa araw na ito na pwede rin siyang maging takdang aralin pag hindi nyo natapos sa asynchronous. Okay? Ulitin ko Lalagay ako ng takdang aralin o gawain sa cerebro para magawa ninyo sa inyong asynchronous time. At pag hindi nyo nagawa o natapos ay magiging takdang aralin siya. So katulad po ng mga nakaraang takdang aralin, ito ay mayroong due date. Kaya siguro yung iba sa inyo hindi na makapagpasa. No? So muli, pinapaalala ko sa inyo na sige, let me remind you yung assignment number 1, 33 lang ang nagpasa, mayroong 6 na hindi nagpasa. Okay? Tapos yung assignment number 2, class, yung assignment number 2 natin tungkol dun sa papanooring YouTube video, 31 lang ang nagpasa. So, meron pa talagang mga hindi nagpapasa, So, iintayin ko yan. So, mamaya makikita nyo yung assignment number 3. So, yun ay gagawin nyo sa inyong asynchronous time. Okay? No more question, class? May kinalaman sa assignment, may kinalaman sa gagawin. Sir, kailan pasahan pa? Kailan ang pasahan? No? May due date po yun. No? Usually, ang ginagawa kong due date ay hanggang kinabukasan. Okay? So, pagka hindi nyo natapos hanggang kinabukasan, magsasara yung submission. Hindi na kayo makakapagpasa. Ibig sabihin, sobrang late na ninyo ginawa. Okay?
Okay? Naintindihan po? So, pakigawa po ang mga takdang aralin. Uulitin ko, kapag wala kayong naipasa, wala tayong ire-record. So, mas mahirap yun. So, kailangan nyo magpasa at kailangan nyo ipapasa nyo ay huhusayan nyo. Gagalingan nyo ang inyong So, meron kayong nasa inyong panahon para husayan at galingan ng inyong mga ipapasang takdang aralin. Okay? No more questions, class? Wala na po, sir. Wala na? You may leave the room, Wala na class, po, sir. and puntahan nyo na lang yung ating cerebro mamaya. Okay? God bless Ay, you. sir. Okay po. God bless you and goodbye. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Wala. Bye, sir. Thank you po. Bye. Doon nga tayo sa mga taong kausap. Simba will smash you! Nice cut. Simba will smash you. So, may klase pa kayo. Be ready with your next class. Wala na po. Subject na po to. Last Asynchronous po yung next. Ang tao, 100% tao. Ayan. Pinakita na ninyo yung 100% tao. 50% tao, 50%. Opo, sir. Half baby, half. Okay, yung mga hindi na kayang matagalan, galing yung mga kaklase, pwede nang umalis. God bless you. Sir, inapas na Bye. puso ko yung mic. What is that you? Bad. Nagugutom na ako mamaya. Hindi ka pala sumalit. Pakainin nila sumalit. Pakainin nila sumalit. Kapasa namin. Sino ba yun? Feeling SpongeBob. Yun talaga. Pamain po. Pamain po. Pamain po. Ano ba to? Okay, naka-freezing lahat niya. Mayroon pa ako. Yo, what's up? Let's go, Juno! Hey! Let's go! Pila. Nag-spam! Bigla ako. Pila. Ano next subject? Yan ang subject. Wala na nga next subject. Ulit. Yan. Oh, yan.